Good day mga ka-sports natin dyan. Akari Chargers sa kanilang pag-atras sa PVL Invitational Conference 2024 ay hindi nga ito nakatulong sa kanila. Imbis nga na sila ay mag-join para mapatunayan nila kung gaano sila kagaling sapagkat nakaabot nga sila sa Battle for Gold, ngunit hindi masusukat ang kanilang kagalingan pagdating sa Invitational Conference. Katulad kasi ng PLDT, nauna na nga silang umatras sapagkat marami naman kasi talagang injury pagdating sa PLDT. Pero pagdating sa Akari Chargers ay si Ced Domingo lamang ang alam ng mga netizen. Pero baka mayroon naman talagang may mga injury at hindi pa nila isinapubliko sa ngayon. Kaya nga umatras siguro sila at inaccept naman to ng pamunuan ng PVL. Ngunit nga sa pag-atras ng Akari Chargers ay hindi talaga ito maganda para sa mga netizen. Imbis na hindi sila pag-initan, sa ngayon ay sila pa ang nababash. Actually, hinahamon pa nga sila ng mga netizen. Bakit raw sila umatras? Natatakot ba daw sila na mapahiya pagdating sa PVL Invitational Conference sapagkat ang mga nakapasok nga dito ay yung mga magagaling talaga na team gaya nga ng Signal HD Spikers, Creamline Cool Smashers at syempre ang Akari Chargers sana. Ngunit umatras nga sila. Takot ba sila sa mga nasabi natin malalakas na team gaya nga ng Kurashiki Ablaze na Team Japan at ng Iskola ng Thailand? Gayunpaman, may mga rason naman kasi talaga kung bakit nga umatras ang nasabi nating Akari Chargers. Ating pag-uusapan to kung gaano katotoo nga ang kanilang pag-atras. Marami ba talagang injury sa kanila? At naka-report nga ngayon ang star players daw nila kasi ay injury. Ngayon, ito ang ating bubusisiin. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Pag-atras ng Akari Chargers sa papalapit na PVL Invitational Conference, mas lalo silang pinag-initan ng kanilang mga kritiko. Anya sabi nga ng karamihan, bakit ang Creamline Cool Smashers 3 star players ang wala? Kabilang na nga dito ang ating Phenom Superstar Alyssa Valdez, Tots Carlos and Queen Gemma Galanza. At may mga injury rin pagdating sa Creamline Cool Smashers. Ngunit ang kanilang mga nasabi nating bench ay lumalaban gaya nga ni Bernadette Fons na isang bench at ang ating Michelle Gumabaw ay bench rin, ngunit kitang-kita naman natin na palaban talaga pagdating sa loob ng court. At eto nga, kahit wala nga ang nabanggit natin 3 star players ay nakapasok pa ang Creamline Cool Smashers para sa Battle for Gold. So ibig sabihin palaban talaga ang Creamline kagaya nga ng ating Bernadette Fons at Michelle Gumabaw at ang kanilang buong kupunan. Kaya't ang hamon nga ng mga netizen, bakit umatras ang nasabi nating Akari Chargers samantalang si Ced Domingo lang naman daw di umano ang injury sa kanila. At ngayon, bakit raw mukhang takot raw sila sa Invitational Conference? Ano raw ang kinakatakutan nila? At dahil nga dito ay nabash sila ng husto ng netizen. Eto nga ang mga reaksyon ng netizen para sa Akari Chargers. Hindi lalahok dahil may question mark at meron pa siyang miyaw-miyaw na nakatawa. Sabi pa ng isang netizen, takot kasi hindi sila makakatikim ng panalo kung hindi mandaya. Ha. Sikat na si Madrigal niyan, sabi ng isang netizen. At eto naman ang hirit pa ng isa. Si CS nga wala yung 4 na first 6, hindi sila umaayaw eh. Bakit ang Akari halos lahat naman okay at ang tatangkad pa natakot? Ha. Eto pa yung sabi ng isang netizen, sana walang bubukas. Once pakilala sila. Ala, VNL pa naman ang opening final bukas. Yan nga, sana talaga walang na mangyayari kasi hindi rin to maganda kahit sa mga fans ng kung sino man team na sumusuporta nga sa kanilang team. Sana wag naman nilang ibu ang nasabi nating Akari Chargers. Sa tingin ko naman ay
maging patas lang tayo at manood lang tayo ng maganda bukas sapagkat nakakahiya naman sa mga dumayo sa atin. So, alam nyo mga ka-sports, sobrang daming nagre-react talaga ng mga netizen. Ayoko na lang basahin kasi masasaktan lang ang mga fans ng Akari Chargers, lalo yung mga players ng Akari kasi sobrang sasakit talaga ng kanilang mga sinasabi at batay nga sa kanila, takot lang daw ang Akari Chargers na mapahiya daw pagdating sa laban nga sa VVL Invitational Conference kung kaya hindi sila lumahok. So kung ano man ang katotohanan, kung takot man or talagang meron maraming injury sa kanila, irespeto na lang natin ang Akari Chargers. Siguro magkita-kita na lang tayo sa All Filipino Conference. Ito ang mas maganda talagang laban kasi walang import. Dito talaga magkakasubukan na kung sino talaga ang malakas. Well, sa ngayon, hindi muna natin mapapanood ang Akari Chargers sa paparating na laban nga ng VVL Invitational Conference. Kung ano't ano man talaga ang tunay na dahilan, bahala na sila dyan. Ang netizen naman kasi, ang nagre-react lang naman kung ano talaga ang nakikita nila at nararamdaman ay sinasabi lang nila sa mga comment section. Pero ako nire-respeto ko naman ang mga netizen sa kanilang opinion at nire-respeto ko rin ang naging desisyon nga ng Akari Chargers. At wala naman tayong magagawa dyan kasi nanonood lang naman tayo at mga fans lang naman tayo. Basta enjoy na lang tayo bukas sa laban nga sa Battle for Gold ng CCS at ng Akari. Good luck sa dalawang team na ito. Pero sure tayo mag-i-enjoy tayo sa kanilang laban bukas dahil finale na nga ito. Sino kaya magwawagi ng ginto? Abang-abang lang tayo bukas at mag-update tayo. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issues pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Salamat po!